Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ruby, 28 years old. Napunta ako sa isang napakahirap na sitwasyon na kinasasangkutan ng 26 years old kong kapatid na si Sarah at ng 29 years old kong boyfriend na si Tom. Papalapit na ang kasal ng kapatid ko at unti-unti kong napapansin na kakaiba na ang kilos niya tuwing kasama ang boyfriend ko. Sa una, wala namang lantaran, mga maliliit at tila walang mali siya na kilos lang. Ngunit sapat para makaramdam ako ng hindi magandang kutob. Nagsimula ito sa mga simpleng komento. Madalas sabihin ng kapatid ko ang mga katagang tulad ng, "Wow, nakakatawa ka talaga, Tom," bilang reaksyon sa mga biro ng boyfriend ko. Kahit hindi naman talaga ganoon nakakatawa ang mga iyon. Tumatawa siya ng sobra sa halos lahat ng sinasabi ng boyfriend ko. Noong una, pinilit kong huwag bigyan ng kahulugan ang lahat. Sinabi ko sa sarili ko na baka sobra lang siyang friendly o baka dala lang ng excitement dahil sa nalalapit niyang kasal. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mas nakakabahalang mga senyales akong napansin. Nagsimula siyang humanap ng mga dahilan para mahawakan ang boyfriend ko. Tulad ng biglang pagpatong ng kamay sa braso nitong habang nag-uusap o kaya'y sadya siyang babangga rito kapag dumaraan. Ang mga kilos na iyon ay hindi lantaran pero malinaw at hindi maikakaila. Isang gabi, matapos kaming umuwi mula sa isang hapunan ng pamilya kung saan nagiging malandi ang kilos ng kapatid ko, nagpasya akong kausapin ang boyfriend ko. Hinarap ko siya at tinanong, "Napansin mo ba kung paano umasta si Sarah ngayong gabi?" Tumingin siya sa akin ng naguguluhan at sumagot, "Ano bang ibig sabihin mo?" Ipinaliwanag ko sa boyfriend ko ang lahat ng napansin ko, ang sobrang pagtawa, ang mga hindi kailangang paghawak sa kanya at ang mga titig na masyadong tumatagal. Tahimik siyang nakinig, pero maya-maya ay nagkibit balikat lang siya at sinabing, "Sa tingin ko, nag-overthink ka lang. Baka excited lang siya sa kasal. Wala lang yun." Sa kabila ng mga sinabi niyang pampalubag loob, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na may mali. Para sa akin, hindi talaga iyon harmless. Tuwing kasama namin ang kapatid ko, palagi ko siyang pinagmamasdan. Napansin kong lagi niyang sinisikap na mapalapit sa boyfriend ko. Madalas siyang umupo sa tabi nito kung may pagkakataon at palagi siyang may dahilan para humingi ng tulong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kasal, kahit na nakatayo lang naman ako roon sa tabi nila. Isang araw, nagtipon-tipon kaming lahat sa bahay ng mga magulang namin para sa isang family barbecue. Sa isang punto, pumasok ako sa loob ng bahay para gumamit ng banyo. Pagbalik ko sa bakuran, may nakita akong eksenang nagpabagsak ng puso ko. Magkatabi ang kapatid ko at ang boyfriend ko sa isang sulok ng bakuran. Mahina ang kanilang usapan at masyado silang magkalapit sa isa't isa. Tumatawa ang kapatid ko sa isang sinabi ng boyfriend ko, isang tawang nagdulot ng matinding kaba sa akin. Nang mapansin nila ang presensya ko, agad silang nagkahiwalay. Umalis ang kapatid ko na parang walang nangyari. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pagkahilo at galit, ngunit pinili kong huwag silang harapin doon mismo. Ayokong gumawa ng eksena sa gitna ng pagtitipon ng pamilya. Kaya naghintay ako hanggang sa makauwi kami ng gabing iyon. Pagdating namin sa bahay ng gabing iyon, kami na lang dalawa ng boyfriend ko ang magkasama. Sinubukan kong ilapit ang usapan ng mahinahon hanggat maaari. Tinanong ko siya kung ano ang pinag-uusapan nila ng kapatid ko kanina sa bakuran.
Nagulat siya sa tanong ko at ipinaliwanag na tungkol lang daw iyon sa ilang detalye ng kasal, gaya ng pagpili ng musika. Ngunit hindi ako nasiyahan sa sagot niya. Hindi ko maiwasan magtanong sa sarili ko kung bakit kailangan nilang magkalapit ng ganoon para lamang pag-usapan ang isang simpleng bagay. Napabuntong hininga siya, halatang naiirita at sinubukang ipagwalang bahala ang mga alalahanin ko. Muli niyang tiniyak sa akin na wala raw talagang nangyayari at ang kapatid ko ay friendly lang daw. Pero sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Inilabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko. Sinabi ko sa kanya na ang kapatid ko ay halos hayagang nagpapapansin sa kanya at wala siyang ginagawa para pigilan ito. Halata ang sakit sa mukha ng boyfriend ko sa mga sinabi ko. Tumingin siya sa akin at tinanong kung ano raw ba talaga ang inaasahan kong gawin niya. Ipinaalala niya sa akin na kapatid ko si Sarah at sinisikap lang daw niyang maging magalang. Para sa kanya, hindi raw tama na sabihan niya itong lumayo. Sinabi ko naman na hindi ko hinihiling na maging bastos siya. Kahit sana raw ay magtakdaman lang siya ng malinaw na hangganan. Ipakita na hindi siya interesado sa kahit anong higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Ngunit iginiit niya na hindi raw siya interesado kay Sarah kahit kaunti at dahil doon wala raw kailangang linawin. Para sa kanya, gumagawa lang daw ako ng problemang hindi naman umiiral. Paikot-ikot ang naging usapan namin. Walang ni isa sa amin ang handang unawain ang punto ng isa. Nauwi kami pareho sa pagkadismaya at kalituhan at walang malinaw na solusyon. Matapos ang matagal na pagtatalo na walang napuntahan, malinaw na wala kaming mararating pa. Patuloy niyang sinasabi na nag-i-imagine lang daw ako ng mga bagay-bagay at kahit anong pilit ko, hindi ko siya mapaniwala sa kung ano ang napakalinaw para sa akin. Sa huli, natulog kaming parehong galit at bigo at nananatiling hindi nalulutas ang problema. Kinabukasan, napagtanto ko na kailangan ko nang kausapin ng direkta ang kapatid ko. Kaya tinawagan ko siya at tinanong kung maaari kaming magkita para magkape. Agad siyang pumayag. Masigla ang boses niya, tila walang kamalay-malay sa bigat ng mga alalahanin ko. Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na cafe malapit sa apartment niya. Nang magkita kami, sobrang kaba ang naramdaman ko. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang hinahalo ang kape ko. Samantala, ang kapatid ko ay nasa mataas na mood. Masiglang nagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa kasal. Mukha siyang walang kaalam-alam sa nararamdaman kong discomfort, na lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon. Pagkaraan ng ilang minuto ng pakikinig sa kanya, napagtanto kong hindi ko na kayang pigilan pa. Pinutol ko ang sinabi niya sa kalagitnaan ng pangungusap. Ramdam sa boses ko ang bigat ng sasabihin ko. Sinabi ko sa kanya na may mahalaga kaming dapat pag-usapan. Nagulat siya sa biglang pagbabago ng tono ko. Tumingin siya sa akin at nagtanong kung ano raw ang problema. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi ko sa kanya na napapansin ko ang kilos niya tuwing kasama si Tom, ang boyfriend ko, at na hindi iyon komportable para sa akin. Binanggit ko ang paglalandi, ang mga casual na paghawak at ang mga titig na matagal, mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Binigyang diin ko rin na kailangan niyang itigil ang ganoong asal. Habang nagsasalita ako, pinagmamasdan ko ang mukha niya. Unti-unti itong nagbago, mula sa gulat, naging pagkalito at sa huli ay galit. Mariin niyang tinanong kung ano raw ba ang sinasabi ko at buong tapang niyang itinanggi na nakikipag-flirt siya kay Tom.
Hindi ako umatras, iginiit kong iyon mismo ang ginagawa niya. Sinasadya man niya o hindi. Ipinaliwanag ko na ang mga kilos niya ay hindi lamang hindi angkop, kundi nagdudulot din sa akin ng matinding emotional distress. Tumawa siya, ngunit malinaw na hindi iyon totoong tawa. Sinabi niyang katawa-tawa raw ako at pinawalang halaga ang mga alalahanin ko. Ayon sa kanya, halos pamilya na raw si Tom at friendly lang daw talaga siya. Ngunit walang naibsan ang tensyon sa pagitan namin. Ramdam kong tinamaan siya ng usapan namin. Habang nakaupo ako roon, malinaw sa akin na hindi ito madaling maayos at ang agwat sa pagitan naming magkapatid ay lalo lamang lumalim. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan ko nang inilabas ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Sinabi ko sa kapatid ko na hindi iyon simpleng pagiging friendly lamang. Ipinaliwanag ko na palagi siyang may dahilan para mapalapit sa boyfriend ko, para hawakan ito, para tumawa sa bawat biro nito kahit sa mga biro na para sa akin ay hindi naman talaga nakakatawa. Para sa akin, malinaw na malinaw ang ginagawa niya at lalo lamang akong nagiging hindi komportable habang tumatagal. Habang nagsasalita ako, nakita kong namula ang mukha niya sa galit at pagkabigla. Halata na labis siyang nagulat sa mga akusasyon ko, lalo na't malapit na ang kasal niya. Agad siyang sumagot ng matalim at kwinestyon ang tiwala ko sa sarili na para bang sinasabi niyang sobrang insecure ko raw para mag-isip ng ganoon tungkol sa kanya. Masakit ang mga sinabi niya, ngunit alam kong kailangan kong panindigan ang sarili ko. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ito tungkol sa insecurity, kundi tungkol sa respeto. Sinabi ko sa kanya na lumalampas na siya sa hangganan, hindi dapat tinatawid at kailangan niyang itigil agad ang ganoong asal. Bigla siyang tumayo. Malakas ang tunog ng pagkaskas ng upuan niya sa sahig na malinaw na hudyat na tapos na ang aming pag-uusap. Mariin niyang sinabi na hindi raw siya uupo roon para makinig sa mga inaakala niyang paranoid at katawa-tawang paratang. Idiniin niya na kung hindi ko raw kayang pagkatiwalaan ang sarili kong kapatid, problema ko na iyon. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang lumabas ng cafe. Iniwan akong mag-isa at litong-lito sa dami ng emosyon na bumabalot sa akin. Pakiramdam ko ay sobrang sama ng loob ko at nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung nag-overreact ba talaga ako. Baka nga paranoid lang ako. Pag-uwi ko sa bahay, agad napansin ng boyfriend ko na may mali. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari at ikinuwento ko sa kanya ang naging usapan namin ng kapatid ko. Habang ibinabahagi ko ang mga detalye, nakita kong unti-unting nababahala ang itsura niya. Nang matapos ako, napabuntong hininga siya ng malalim at sinabi niyang sa tingin niya ay nagkamali ako. Nag-aalala raw siya na labis kong sinaktan si Sarah, lalo na't ilang araw na lang ay ikakasal na ito. Dahil sa narinig ko, naging defensive ako at tinanong ko siya kung kinakampihan ba niya ang kapatid ko. Mabilis niyang sinabi na hindi raw siya kumakampi kanino man, ngunit inamin niyang nagdududa siya kung talagang nakikipag-flirt sa kanya si Sarah. Dagdag pa niya, kahit raw nag-flirt man ito na para sa kanya ay malabong mangyari, naniniwala siyang hindi raw tama ang naging paraan ko ng pagharap sa sitwasyon. Para sa kanya, masyado raw diretso at confrontational ang ginawa ko. Lalong naguluhan ang isip ko sa mga sinabi niya. Hindi ko na alam kung tama ba ang ginawa ko o hindi. Habang namumuo ang luha sa mga mata ko, hindi ko maiwasang itanong, ano ba ang dapat kong ginawa? Babaliwalain ko na lang ba iyon? Ramdam sa boses ko ang sakit at pagkadismaya. Naramdaman ng boyfriend ko ang bigat ng emosyon ko.
Kaya lumapit siya at marahang niyakap ako. Iminungkahin niyang baka mas maayos sana kung mas kinausap ko muna siya o kung mas mahinahon kong nilapitan si Sarah. Nagpahayag din siya ng pag-aalala na dahil sa nangyari, malamang ay galit na ngayon si Sarah sa aming dalawa at maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa nalalapit niyang kasal na magiging sobrang awkward ang lahat. Pakiramdam ko ay nabigatan ako sa mga sinabi niya. Umalis ako sa yakap niya at tinanong ko siya ng diretsyo, "Ibig mong sabihin, kasalanan ko lahat ng ito?" Kailangan kong marinig kung talagang ako ang sinisisi niya. Napabuntong hininga siya ng malalim, halatang naghahanap ng tamang salita. Ipinaliwanag niya na hindi naman daw niya sinasabing ako lang ang may kasalanan. Pero sa tingin niya ay nag-overreact ako at nanaig ang emosyon ko. Nagpatuloy pa ang pagtatalo namin, ngunit malinaw na hindi kami magkakasundo. May malaking puwang sa pananaw namin at tila wala sa aming dalawa ang handang lubusang unawain ang isa't isa. Sa bandang huli, nagpasya siyang matulog na. Iniwan akong mag-isa sa kama na may magulong isip at napakaraming pagdududa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Tuluyan nang tumigil sa pakikipag-usap sa akin ang kapatid ko na lumikha ng masakit na distansya sa pagitan naming dalawa. Napansin ng mga magulang namin ang kalungkutan ni Sarah at tinawagan nila ako para alamin kung bakit siya ganoon ka-upset. Sinubukan kong ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila, ngunit ramdam kong naniniwala rin sila na nag-overreact ako. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo akong nagiging hindi sigurado kung ano ang dapat kong gawin. Isa ako sa mga bridesmaid, isang mahalagang papel na ngayon ay pakiramdam ko ay isa ng mabigat na pasanin. Hindi ko rin alam kung gusto pa akong isama ni Sarah sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Samantala, imbitado pa rin ang boyfriend ko sa kasal. Iminungkahin niya na pareho kaming pumunta upang ipakita na wala raw kaming sama ng loob. Ngunit ang ideya na tumayo roon at panoorin ang kapatid ko na maglakad papunta sa altar habang alam kong galit at nasasaktan siya dahil sa akin ay nakapagdulot sa akin ng matinding pagkahilo. Ang buong sitwasyon ay naging isang magulong buhol at hindi ko alam kung paano ito lulutasin ng hindi lalo pang nakakasakit ng mas maraming tao. Ilang beses kong sinubukang tawagan si Sarah, ngunit hindi siya sumasagot. Kahit ang mga voicemail na iniwan ko, kung saan humihingi ako ng tawad at sinasabing dapat sana ay mas maayos kaming nag-usap, ay hindi niya pinapansin. Pumunta ako sa apartment niya, ngunit isinara niya ang pinto sa harap ko. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo akong kinakain ng kaba at pagkabalisa. Patuloy akong hinihikayat ng boyfriend ko na bitawan na lang ang lahat. Sinasabi niyang lilipas din daw ito at magiging maayos ang lahat. Ngunit isang gabi, napaniginipan ko na dumalo ako sa kasal. Pagpasok ko pa lamang, lahat ng tao ay tumitingin sa akin. Nagtuturo at nagbubulungan. Nagising ako na nanginginig at nanlalamig ang buong katawan. Matapos ang naging komprontasyon ko kay Sarah, lalong lumala ang sitwasyon nang sabihin niya sa aming ina ang tungkol sa mga paratang ko. Galit na galit ang nanay ko. Tinawagan niya ako habang sumisigaw. Tinatanong kung paano ko raw nagawang maging ganoon, kamakasarili at mapaghinala, lalo na't malapit na ang kasal ni Sarah. Paulit-ulit niyang sigaw, "Paano mo nagawang akusahan ang sarili mong kapatid ng ganoon?" Hindi niya ako pinakinggan kahit sinubukan kong ipaliwanag ang panig ko. Sinabihan niya akong ayusin kaagad ang problemang ito at humingi ng tawad kay Sarah. Hindi ko nakinaya ang bigat ng stress na dulot nito sa aming pamilya.
Patuloy pa ring iniiwasan ni Sarah ang pakikipag-usap sa akin at sa ngayon, pati ang mga magulang ko ay galit na rin sa akin. Samantala, patuloy namang sinasabi ni Tom, ang boyfriend ko, na pinalalaki ko lang daw ang lahat, na lalo lamang nagpalungkot at nagpasama ng loob ko. 1 linggo bago ang kasal, nagpasya akong pumunta sa bahay ng mga magulang ko para subukang ayusin ang sitwasyon. Habang papalapit ako sa pintuan, may narinig akong mahihinang boses mula sa gilid ng bahay. Dahil na-curious ako, naglakad ako papunta sa hardin at doon ako natigil sa matinding gulat sa aking nakita. Si Sarah at si Tom ay bahagyang natatakpan ng isang malaking halaman, magkahawak at mahigpit na magkayakap. Mariin silang naghahalikan, nakapulupot ang mga binti ni Sarah sa bewang ni Tom at ang kamay ni Tom ay nasa ilalim ng damit ni Sarah. Lubos silang nalulunod sa isa't isa na hindi man lang nila napansin ang presensya ko. Para akong sinuntok sa sikmura. Parang nawala ang lahat ng hangin sa dibdib ko. Sa loob ng ilang sandali, hindi ako makagalaw at hindi makapagsalita habang unti-unting nagsisink in sa akin ang realidad ng nasaksihan ko. Isang napakalakas na bugso ng galit at pagtataksil ang bumalot sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napasigaw. Anong klaseng kababuyan ito? Nanginginig ang boses ko sa tindi ng emosyon. Agad ang naging reaksyon nilang dalawa. Nagulat ang kapatid ko at ang boyfriend ko at ang mga itsura nilang puno ng guilt ay hindi na nila maitago. Namula at namutla si Sarah nang mapagtanto niyang nahuli ko sila. Samantala, si Tom ay nauutal, pilit na sinasabing, "Hindi ito ang iniisip mo." Ngunit, eksakto iyon sa kung ano ang itsura. Pinapatunayan ang lahat ng takot at hinala na matagal nang bumabagabag sa akin. Tumulo ang mga luha ko habang hirap akong magsalita. Paano niyo nagawa sa akin ito? Ikaw, sarili kong kapatid. At ikaw, boyfriend ko. Hindi mapagkakaila ang sakit sa boses ko. Nagsimula ring umiyak si Sarah. Nanginginig ang boses niya habang humihingi ng tawad at sinusubukang magpaliwanag. Ngunit hindi ko na kinayang pakinggan ang kahit anong paliwanag nila. Masyadong malalim, masyadong sariwa ang pagtataksil. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod ako at tumakbo pabalik sa kotse ko. Ang desperado nilang tawag para bumalik ako ay binaliwala ko habang umaalis ako. Habang mabilis akong nagmamaneho palayo, nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang cellphone ko. Una si Tom, pagkatapos si Sarah, at sa huli ay ang nanay ko. Hindi ko sinagot ang kahit isa sa kanila. Sobrang sariwa pa ng sakit, sobrang bigat. Pagdating ko sa bahay, pakiramdam ko ay manhid na ako. Agad akong nag-impake ng ilang damit at mga pangunahing gamit para sa ilang araw. Hindi ko kayang manatili roon. Hindi, matapos ang lahat ng nangyari. Nagpadala ako ng huling mensahe kay Tom. Simpleng-simple lang ang laman. Tapos na tayo, huwag mo na akong kontakin. Pagkatapos, pinatay ko ang cellphone ko. Tuluyang pinutol ang lahat ng komunikasyon at umalis. Ngayon, nag-check-in ako sa hotel sa isang kalapit na syudad. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong hakbang. Ilang araw na lang at kasal na ni Sarah, ngunit alam kong wala akong kakayahang dumalo. Wasak na ang relasyon ko at ang ugnayan naming magkapatid ay maaaring hindi na kailanman maibabalik pa dahil sa pagtataksil na ito. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Lahat ay pinaramdaman sa akin na parang baliw ako sa paghihinala na may mali,
Pero sa huli, tama pala ako. Ang sakit ng katotohanang iyon ay halos hindi ko na kayanin. Napapaisip ako kung paano pa ako muling makakapagtiwala sa kahit kanino matapos ang lahat ng ito. Matapos ang matinding pagkabigla sa pagkakadiskubre ko kina Sarah at sa dati kong boyfriend na si Tom, ilang araw akong parang lutang, hirap na hirap iproseso ang lahat ng nangyari. Halos walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ko dahil sa mga mensahe at missed calls mula sa kanilang dalawa, pati na rin mula sa mga magulang ko. Ngunit hindi ko kayang sagutin ang kahit isa sa kanila. Sobrang bigat ng nararamdaman ko at masyado akong nasasaktan. Kalaunan, napagtanto ko na may isang taong kailangang malaman ang buong katotohanan, si Mark, ang fiancé ni Sarah. Mabigat ang loob ko nang magpasya akong tawagan siya, ngunit alam kong tama lang iyon. Nang sagutin ni Mark ang tawag ko, ramdam ko ang pagkalito sa boses niya. Tinanong niya kung ano raw ang nangyayari at binanggit niyang sobrang sama ng kalagayan ni Sarah. Sinabi raw nito na bigla na lang akong nawala at hindi na sumasagot sa kahit sino. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang lahat. Ikinuwento ko ang mga una kong hinala, kung paano binaliwala ng lahat, kasama sina Tom at Sarah, ang mga alalahanin ko, at pagkatapos ay detalyado kong inilarawan ang eksenang nakita ko sa hardin ng bahay ng mga magulang namin. Tahimik na nakinig si Mark. Hindi siya sumingit ni minsan. Paminsan-minsan lang gumagawa ng munting tunog para ipakitang nandoon pa rin siya at pinakikinggan ang bawat salita ko. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Mabigat ang katahimikan. Pagkatapos sa isang kontrolado at maingat na boses, nagpasalamat lang si Mark sa pagsasabi ko ng totoo at sinabi niyang kailangan niyang mag-isip at iproseso ang lahat ng impormasyong iyon. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag. Naupo lang ako roon, nakatitig sa cellphone ko. Iniisip kung ano ang gagawin ni Mark ngayong alam na niya ang katotohanan. Habang papalapit ang araw ng kasal, wala na akong narinig pa mula kay Mark o sa iba pang miyembro ng pamilya ko. Tumigil na rin si Sarah sa pagtatangkang makipag-ugnayan sa akin at nagsimula akong maghinala na baka napatawad na ni Mark si Sarah. Ang ideya na baka makalusot si Sarah sa mga ginawa niya na matutuloy pa rin ang mala fairy tale niyang kasal habang wasak ang buhay ko ay nagdulot sa akin ng matinding pagkahilo at sakit ng dibdib. Napagtanto kong wala talagang paraan para dumalo ako sa kasal. Ang ideya na panuorin si Sarah na maglalakad papunta sa altar habang alam ko ang ginawa niya ay higit pa sa kaya kong tiisin. Sa halip, nagpasya akong gugulin ang araw na iyon mag-isa. Sinusubukang buuin muli ang sarili ko matapos ang napakalalim na pagtataksil na naranasan ko. Sa gabi ng kasal, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa pinsan kong si Emma. May halong excitement at urgency ang mahina niyang boses habang sinasabi niya, "Diyos ko, hindi ka maniniwala sa mga nangyari kanina." Nalito at naintriga ako, kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang pag-aalinlangan, ikinuwento ni Emma ang mga nangyari. Ayon sa kanya, sa umpisa ay mukhang normal ang lahat. Napakaganda raw ni Sarah sa suot niyang wedding dress. At nakatayo na si Mark sa altar. Handa na sana ang lahat para magsimula ang seremonya. Ngunit nang dumating na ang oras ng panata, biglang humakbang si Mark pasulong at inanunsyo na may nais siyang sabihin. Parang bumilis ang tibok ng puso ko habang inilalarawan ni Emma ang eksena. Sa harap ng lahat, tahasang sinabi ni Mark na hindi niya kayang ituloy ang kasal.
Ipinaliwanag niya sa mga bisita na hindi siya maaaring magpakasal sa isang taong ipinagkanulo ang sarili niyang kapatid at sinira ang buhay nito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa boyfriend ng kapatid niya. Ikinwento pa ni Emma na biglang namutla si Sarah sa mga sinabi ni Mark. Pagkatapos, sa ikinagulat ng lahat, humarap si Mark sa mga magulang namin at humingi ng paumanhin. Sinabing kailangan nilang malaman ang totoong dahilan kung bakit ako lumayo sa pamilya. Ayon kay Emma, nagsimulang umiyak si Sarah. Gulat at litong-lito ang mga magulang namin at nagbulungan ang mga bisita habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Pagkatapos nito, tuluyan nang naglakad palabas ng simbahan si Mark. Iniwan si Sarah na humahagulhol mag-isa sa altar. Parang eksena sa pelikula. Sabi ni Emma, halatang hindi pa rin makapaniwala. Lahat shocked. Sinusubukan ngayon ng mga magulang mo na makuha ang buong kwento kay Sarah. Pero sobrang wasak na wasak siya. Habang nakaupo ako roon at pinoproseso ang lahat ng ikinuwento ni Emma, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. May kaunting pakiramdam ng pagkapanalo dahil sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Ngunit kasabay nito ay may malalim na lungkot para sa sakit at kaguluhang dinulot nito sa pamilya namin. Napansin ni Emma ang pananahimik ko at marahan niyang tinanong, "Ayos ka lang ba?" "Hindi ko alam," sagot ko ng totoo. Hindi ko naman ginusto na umabot ito sa ganito. Matapos ang kaunting pag-uusap pa, nagpaalam na si Emma at ibinaba ang tawag. Naiwan akong tahimik, sinusubukang ayusin ang magulong isip ko. Oo, lumabas ang katotohanan, pero kapalit nito ay nasira ang relasyon ko kay Sarah. Tuluyang natapos ang relasyon ko kay Tom at ngayon ay nasa gitna ng krisis ang buong pamilya namin. Gayunpaman, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat ng ito, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kahit papaano, makakausad na ako ng hindi pasan ang bigat ng mga lihim na matagal kong kinikimkim. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. Alam kong kakailanganin ko ring harapin ang pamilya ko balang araw. Kung may natutunan man ako sa karanasang ito, iyon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa kutob ng sarili at pagtatanggol sa sarili. Kahit pa may mga taong magdududa at magkukwestiyon sa iyo. At sa sino mang nasa kaparehong sitwasyon ko, tandaan ninyo, magtiwala sa sarili ninyong pakiramdam at huwag hayaang i-gaslight kayo ng kahit sino para pagdudahan ang sarili ninyong obserbasyon. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento sa buhay.